Okay. So, maraming mga tao ang patuloy na nagtatanong sa akin kung ano daw ba yung mga posibleng signs na yung mga ex nila ay hurting o affected pa rin sa breakup na pinagdadaanan nila ngayon. Okay? Well, actually, okay lang naman sa akin na sagutin itong tanong na ito. Okay? As long as makakatulong ito sa inyo para mas makamove on o para mas gawin ng tama o maayos yung radio silence o yung no contact na ginagawa ninyo ngayon. Okay? Pero kung makaka-apekto lang ito sa inyo, like for example, baka mas lalo lang kayo ma-obsess o hindi makamove on, then mas maganda kung wag nyo na lang panoorin itong mga ituturo o i-share ko sa inyo ngayon. Kasi itong mga i-share ko sa inyo ngayon ay mga bagay na hindi lang basta galing sa sabihin na nating mga inaral ko o mga na-experience ko bilang dumpy, okay, kundi kasali din dito yung mga experience ko o mga natutunan ko mula sa pagiging dumper ko at mga nakausap kong mga client na dumper at dumpy din. Okay, so ibig sabihin, lahat ng mga senyalis na ito ay sobrang totoo. Okay? So, dahil sobrang totoo ito, then kung weak ka o hindi ito makakatulong sa inyo, baka ka-obsessan nyo naman. Okay? So, again, kung makakatulong ito sa inyo, then okay lang sa akin na pag-usapan natin ito ngayon. Pero kung hindi, wag mo nang panoorin. Okay? Dahil again, meron naman na tayong solution. Okay? Gaya ng palagi kong sinasabi sa inyo, tumutok kayo sa solution, wag sa drama ng breakup. Okay? Dahil pag nagawa nyo naman ng maayos o 100% yung radio silence na itinuturo ko sa inyo, anumang intention mo o goal mo dito sa bagay na ito ay paniguradong maibibigay ko sa inyo. Okay? Dahil kung ang tututukan nyo lang o sabihin natin itututok nyo pa yung sarili nyo sa drama, then doon hindi ako makakapag-commit. Okay? Dahil sigurado ako na mas mapapalala pa nga nun yung sitwasyon. Okay? So, since meron na tayong solution, doon ka na lang tumutok. Okay? Pero, again, kung mamomotivate kayo nito, makakatulong ito sa inyo, then wala akong problema na para pag-usapan itong bagay na ito. Okay, so number 1 na senyales. Okay, and also pala isang rason din kung bakit kahit paano gusto ko ring i-share ito sa inyo ay dahil kung of course malalaman ninyo na nasasaktan pa yung ex ninyo dito sa breakup na mayroon kayo o sa relasyon na mayroon kayo, then ang ibig sabihin nun ay apektado pa din nga siya. Okay, hindi naman siya masasaktan kung hindi na siya apektado sa breakup na mayroon kayo. Again, gaya ng palagi ko sinasabi sa inyo, ang breakup sa umpisa ay isa lamang test. Okay, hindi pa ito yung totoong breakup o yung totoong hiwalayan. Okay, nagkakatotoo lang ang hiwalayan kapag ka nagawa mo yung mga maling bagay. Kaya nga pinagre-radio silence ko kayo para hindi nyo magawa yung mga mali. Okay, para hindi siya ma-push palayo, para hindi tumagal yung breakup, para hindi siya makilala ng ibang tao, o sabihin na natin para hindi lumala yung sitwasyon. Okay? Gusto mo man siyang ibalik o hindi, ang goal mo man ay makamove on na lang o magkaayos pa kayo, bahala ka na sa bagay na iyan, pero ang punto ko dito is, ang breakup sa umpisa ay isa lamang test. Okay? Kung gagawin mo yung tama, magkakaayos kayo o maging maayos yung sitwasyon. Kung gagawin mo yung mga mali, then of course, di ba, no-brainer na. Hindi na kailangan ng rocket science dyan sa bagay na yan. Then, panigurado, hindi mo makukuha yung tama o hindi magiging maayos yung sitwasyon. Okay, so enough with the things or mga daldalan na yan. Okay? Pag-usapan na natin kung ano-ano ba yung mga posible o sigurado akong senyales na yung ex mo ay nasasaktan pa din o nasasaktan din during ng break up ninyo. Kasi mahal ka naman ito Sa totoo lang, meron pa rin naman siyang feeling sa iyo. Okay? Dahil hindi pa nga totoo yung break up. Okay? Yun nga lang, dahil sa sitwasyon ninyo, dahil sa mga nagawa mo, ito tuloy yung naging resulta. Okay? Semi-hiwalay kayo o temporary na hiwalay tuloy kayo ngayon. Okay? So, number 1 na senyales na yung ex mo ay nasasaktan pa din sa break up o relasyon ninyo ay walang iba
kundi yung sabihin na nating ayaw kanyang kausapin. Diba? Sobrang obvious naman. Kasi kung willing siya makipag-usap sa iyo, o sabihin na nating siya pa yung parang wala nang pakailam kahit na magkita pa kayo o mag-reconnect kayo, okay? Pero depende sa reconnection niya na yung wala lang, yun talagang ayaw talagang sabihin natin tungkol sa romantic, okay? Kasi kung romantic yung reconnection na gusto mo, syempre ayaw din niya yun. Pero yung sabihin natin parang friends na lang, tas okay lang sa kanya, yun yung maaring wala na siyang pakialam sa iyo, okay? Pero kung sabihin natin yung tipong parang asar pa siya sa'yo, kaya ayaw kanyang kausapin, o affected pa rin siya, okay, kaya ayaw pa niyang rumiconnect sa'yo, then yan yung malaking possibility, o sabihin nating sigurado ako na yung ex mo ay hurting pa rin. Kaya nga ayaw niya ng kahit ano tungkol sa iyo, okay? Ayaw niyang mini-message mo siya, ayaw niyang magkikita kayo, ayaw niyang may malalaman tungkol sa iyo, okay? Galit pa rin siya sa iyo, okay? Kasi nga, yun nga, affected pa din siya. Okay, so yan yung number 1, okay? Kaya yung mga ex, most of that time, yung mga yan ay tumatalikod talaga. Iba nga nambablock pa, di ba? Pero okay, mag-alala, kahit na i-block pa kayo ng mga ex ninyo, hindi yan big deal, okay? Hindi yan malaking issue, okay? Dahil noong unang panahon nga, di ba, wala namang social media, o may blocking ba nun, di ba? Nagkakaayos pa rin naman yung iba, o kaya sabihin natin kumukontak pa rin naman yung iba, okay? So, hindi siya big deal. Again, nasa sa'yo yan kung gusto mo ibalik yung ex mo o hindi, okay? Pero one thing is for sure, kahit i-block ka pa ng ex mo, kung magagawa mo na maayos yung radio silence, magre-reach out pa rin yan sa'yo. It's either sa phone, sa email, sa social media, o kaya pupuntahan ka niyan kung talagang tama na yung timing, o sabihin nating mataas na yung attraction at interest level niya sa iyo. Okay, tandaan nyo, ang tao gagawa ng paraan yan para makuha niya yung bagay na gusto niya, kung gusto niya na ito. Okay, parang ikaw, di ba, gagawin mo rin lahat para maibalik mo lang siya, di ba, ganun ka dati, di ba, pero ayoko naman maging ganun ka, o yung magiging desperado ka, o desperada ka sa sitwasyon, okay, pero alam mo kung ano yung sinasabi ko, di ba, gagawin ng isang tao ang lahat, makuha lang niya yung gusto niya, kung ganun niya na ito kagusto, o tama na yung timing para dito, okay, so, kung yung ex mo ay sabihin nating yun nga, hindi ka pagustong makausap ngayon, okay? Tapos galit siya sa mga moment na ito sa iyo, kaya siya ganyan, okay? O naiirita siya sa iyo, o naaasar siya, o ang rason ay dahil mainit pa yung ulo niya sa iyo, okay? Then, o kahit na hindi pa alam ko ano yung rason, basta ayaw ka lang niya muna makausap ngayon. Sign yan, lalo na kung bago pa yung breakup ninyo, okay? Sign yan na hurting din siya. Okay, ibig sabihin, affected pa din siya. Okay, dahil kung hindi na, dapat sa mga moment na ito, ano na siya, indifferent na. Yung wala siyang pakailam. Parang tingin lang niya sa iyo is parang friend na lang. Ganun, okay lang. Baka ikaw pa nga bibigyan niya ng advice kung paano maka-move on, di ba? Tapos may boyfriend na siyang bago, sabihin natin, meron na siyang bagong partner, di ba? Tapos sabihin niya pa sa iyo na, pasensya ka na sa mga nangyari, maka-move on ka rin. Yung mga ganun, kumbaga, kung wala na siyang pakailam, kung okay na sa kanya lahat ng sitwasyon o lahat ng mga nangyayari o yung bagong connection na mayroon kayo, then malaki ang possibility na nakaka-move on na siya o hindi na siya hurting. Okay? Pero pag ayaw niya pa rin ng connection, lalo na yung para kang sinusuka, okay, yung ganyang sitwasyon, then yeah, possible yan o sigurado ako na hurting pa rin yan o affected pa rin siya. Okay? Pero hindi ibig sabihin na nalaman ninyo ito, susubukan nyo ng kontakin yung mga ex ninyo. Tandaan nyo, kung naka-radio silence kayo, yan ang tutukan ninyo. Okay? Huwag nyo nang subukan pa kung i-reject niya ba kayo o magagalit ba siya para lang malaman kung hurting ba siya. Tandaan nyo, sinishare ko ito para makatulong sa inyo o para magawa nyo na maayos yung radio silence, hindi para sabihin na nating kaobsesan nga ninyo o gumawa kayo ng mali. Okay? Dahil hindi nyo dapat pang gawin yan. Okay? Number 2, na senyales na yung ex mo ay hurting pa rin o nasasaktan pa rin habang hiwalay kayo ngayon.
ay of course walang iba kundi yung papampam siya. Okay, yung papansin siya sa social media, sa maaring sa kung nasan man kayo sa trabaho nyo o sa lugar ninyo, okay, o kahit saang lugar pa, okay, naghahanap siya ng way para magpapansin sa iyo. Like for example, ginagawa niya yung mga bagay na hindi niya ginagawa noon, tapos ini-exaggerate niya ito. Like for example, ayaw mo siyang painumin, ngayon inom siya ng inom, tapos pinapakita niya sa iyo sa social media, in person, o kaya date siya ng date ng iba, o kaya sabihin natin kasama niya yung mga kaibigan niya palagi, labas sila ng labas, tapos pinupost niya sa social media, o sabihin natin yun nga, kung ano-anong mga bagay yung ginagawa niya para lang makuha niya yung attention mo. Okay, then yeah, posibleng sign yan o siguradong sign yan na hurting pa din siya. Okay, kasi kaya niya ginagawa yan ay dahil gusto niya ipakita sa iyo na kumbaga kailangan o gusto niya namang hinayang ka, okay, sa mga bagay na pwedeng mawala sa iyo. Okay, kaya ginagantihan ka niya ngayon. Gumaganti siya eh. Yan yung way niya ng pagganti. Okay? Kumbaga, sasaktan din kita o ipaparamdam ko rin sa'yo yung mga nararamdaman ko ngayon. Okay? Dahil sa breakup natin, kahit na siya pa yung nakipaghiwalay. Okay? Kaya ngayon gumagawa siya ng mga bagay na alam niyang ikakaasar mo o ikakabwisit mo, ikakaselos mo o makakasakit sa damdamin mo. Okay? Like for example, yun nga. Yung nakikipag-date siya palagi o kaya lumalabas siya ng kasama niya yung mga kaibigan niya palagi, tapos mag-aalala ka doon, syempre, 'di ba? At lalong-lalo na kung may ka-date nga siya, magsiselos ka, 'di ba? Tapos yung mga bagay na ginagawa niya, yung mga bagay na hindi mo gusto, okay? Of course, isipin niya magagalit ka doon. So masaya siya doon pag nagalit ka kasi nga nakakaganti siya na ipaparamdam niya yung nararamdaman niyang pain o sakit nga sa mga oras na ito, o emosyon, okay? Sa mga oras na ito. Sa way na iyon. Okay? Kasi pag nakita mo, di ba, let's say, ayaw mo siyang painumin, ayaw mo siyang palabasin, ayaw mo na ikipag-date sa iba. Eh, since ginagawa niya yung mga bagay na yun ngayon, alam niya maapektuhan ka, then nakakaganti siya. Di ba? So, ibig sabihin nun, nasasaktan din kasi siya. Kasi kung wala na siyang pakialam sa'yo, hindi mo na siya maggagaganyan ngayon. Okay, sa totoo lang, ikaw mismo nakakakilala sa ex mo, di ba? Alam mo dapat kung anong klaseng tao ito. Kung hindi pala post yan sa social media, hindi yan pala inom, hindi yan pala date, okay, lalo na kung nagmo-move on din siya ngayon at kakatapos nga lang kasi kakatapos lang ng isang bad relationship o hindi magandang breakup na nagkaroon siya, okay, then, yeah, dapat di mo na siya ganyan. Diba? Nag-move on siya eh. Diba? Tsaka ikaw nakakakilala nga sa ex mo, alam mo kung ganyan ba siya talaga o hindi, okay? And ganyan man siya o hindi, ang isang tao na nagmo-move on ay hindi ganyan ka-exaggerated. Papansin yung ganyan. Okay? Pag ina-exaggerate niya o may mga ginagawa siya mga bagay na unusual o yung hindi nga niya ginagawa. Okay? Dahil kaya nga niya ginagawa ay dahil gusto niyang pansinin mo siya. Gusto niyang makuha yung attention mo o gusto niyang makuha yung emosyon mo. Okay? Dahil deep inside her, affected pa din siya at kaya nga siya nasasaktan dahil dun nga affected siya. Tapos ang gusto niya is maapektuhan ka din niya. Kasi parang deep inside her, sinisisi ka niya na kaya ako nasasaktan ay dahil kasi sa iyo. Kaya dapat masaktan ka din. Di ba? Para mga isip bata. Well, ganyan sila talaga. Okay, so number 3 na sign na yung ex mo ay apektado pa din o hurting o nasasaktan pa din sa hiwalayan o relasyon na mayroon kayo ay walang iba kundi yung sabihin na nating kapag kinokontak ka pa din niya, kabaligtaran to actually nung number 1, okay? Kinokontak ka pa din niya, tumatawag pa rin siya, o nag-i-email pa rin sa'yo, o nagme-message pa rin siya sa'yo, o sabihin nating may times pa na naghahanap pa rin siya ng way para maka-reconnect pa rin sa iyo, pero yun nga lang, yung mga message niya sa iyo ay hindi positibo, okay? Kahit na hindi ka pa nagre-reply sa kanya o hindi ka nagre-response pero nag-iiwan naman siya ng mga message o mga email o panay-send siya sa iyo ng mga mensahe o kahit na hindi madalas, okay? Kahit paminsan-minsan ginagawa niya ito, okay? Tapos yung mga message niya naman sa iyo ay kabaligtaran nung sabihin nating positibo, which is actually negative, okay? Meaning
inaaway ka niya palagi, o sinisisi ka niya palagi, o galit pa rin siya sa iyo, o sumbat pa rin siya ng sumbat sa iyo, okay, then ang ibig sabihin niyan, kung ganyan nga siya, ay nasasaktan pa rin siya, o affected pa rin siya sa breakup na mayroon kayo, o relasyon na mayroon kayo ngayon. Kasi kung hindi na siya affected, o hindi na siya nasasaktan, hindi niya napapansinin yan. Hindi niya nagagawin yan. Diba? Para gawin niya pa yon, diba? Para mag-invest pa siya ng energy, para mag-invest pa siya ng time, ng effort, ng attention, diba? Para ilabas niya pa rin yung nararamdaman niya. At the fact na may nararamdaman pa rin siya sa iyo, then ibig sabihin, affected pa rin siya. O sabihin natin, nasasaktan pa rin siya. Kaya nga siya ganyan. Diba? Hindi mo siya magre-reklamo sa iyo, diba? Kung naka-move on na siya talaga o hindi na siya affected. Okay? So, pag ganyan siya, kinukonta ka niya, huwag mo nalang pansinin yan, hayaan mo lang siya. Ibig sabihin lang yan na apektado pa rin siya. Meaning, nasasaktan pa rin siya. Kaya nga nilalabas niya pa rin yung galit niya sa iyo. Okay? So, number 4 na senyales na yung ex mo ay apektado pa rin sa iyo. Okay? O sabihin nating nasasaktan sa breakup ninyo na hindi nga lang niya ipinapakita sa iyo. Okay? Dahil nga ang breakup ay test nga lang sa umpisa. Okay? May nararamdaman pa rin sa iyo yan. Okay? Pero depende pa rin sa sitwasyon. Okay? Pero yung number 4 nga na senyales ay walang iba kundi yung sinisiraan kanya kung kani-kanino. Okay? Yung sabihin nating hindi siya makamove on sa nararamdaman niya o sa mga nangyari sa inyo. Yun nga. Kasi nga, nasasaktan niya siya. O, hindi siya makamove on. So, kung sino makausap niya na tao, lumalabas lagi sa bibig niya yung mga bagay na hindi niya nagustuhan sa relasyon ninyo o ginawa mong hindi maganda sa kanya. Okay? O sabihin natin, lagi niyang also pala doon sa kanina sa number 3, tandaan nyo, kasama doon yung gaslighting, yung ginagaslight ka niya, yung sinisisi ka niya kung bakit nga nangyari sa inyo yun. Okay? But anyway, dito na tayo sa number 4. Okay? Kasi yung gaslighting, ibig sabihin yan, kumbaga pinapamukha niya sa'yo na ikaw ang may kasalanan ng isang bagay, okay, kahit na siya pa yung may gawa nito. Di ba siya yung nakipaghiwalay, pero sinisisi ka niya kung ba't niya ginawa yun. So, gaslighting ang tawag doon. Okay? But anyway, may mahabang explanation dyan sa gaslighting, pero yun lang yung maigsing definition o mga bagay na magde-define dito na mai-share ko sa inyo muna sa video na ito. But anyway, dito na tayo sa number 4, okay, which is actually yung yung paninira niya. Okay, kaya siya naninira. Okay, kaya siya kumukuha ng simpatya. Okay, kasi that can make her or him feel better. Okay, kaya niya ginagawa itong bagay na ito. Kaya kanya sinisiraan. Kasi gusto rin niyang mailabas yung nararamdaman niya, and also at the same time gusto niyang makakuha ng simpatya sa ibang tao na siya yung tama. Okay, dahil nga nasasaktan siya. Kailangan niya ng suporta ng iba. Okay, dahil kung hindi na siya sasaktan, ba't ka pa niya sisiraan? Di ba dapat wala na lang siyang pakailam dahil may pinagsamahan naman kayo maganda noon, tsaka kung naka-move on naman na siya talaga, then bakit pa siya ganun? Di ba dapat, ano na nga lang siya, indifferent na siya. Matter of fact, dapat nga magaganda pa yung mga sinasabi niya, kasi nga wala naman na tapos na kayo Dapat nga naawa na lang siya sa'yo, pero kung di siya naaawa, sa mga moment na siya pa nga yung nakipaghiwalay sa iyo, at siya pa nga yung galit ngayon, di ba? Isipin mo, siya yung nakipaghiwalay, siya pa yung galit, okay? Then, yeah, ibig sabihin nun, nasasaktan siya, okay? Affected pa siya, meaning, may feelings pa din siya sa iyo, okay? Dahil nga ang breakup ay hindi totoo sa umpisa, okay? Nagkakatotoo lang ito kapag ang ginawa mo ay yung mga maling mga bagay, okay? Pero pag ginawa mo yung tama, malaki ang tsansa na hindi ito matuloy, okay? So, kapag yung ex mo ay sinisiraan ka kung kanin-kanino, o sabihin nating, yun nga, bukang bibig ka pa rin niya, okay, pero hindi ko gusto na makinig kayo dyan sa mga storya na yan, sa ibang tao, as much as possible, pag may nagkwento sa inyo na may sinabi ang ex mo na ganun, sabihin mo na lang hindi ka na interesado, ayaw mo ka mong pakinggan. Dahil tandaan mo, importante rin ang mental health mo. Okay, yan talaga ang tunay na rason kung bakit tayo nag-radio silence o nag-no contact. Okay, dahil ang gusto ko is maka-move on ka. Yung pagbabalik ng ex mo o pag-reach out niya sa'yo ulit, byproduct na lang yan ng radio silence o itong no contact mo na ito o itong pag-move on mo. Okay, pero ako nang bahala dyan. Sigurado ko
magre-reach out at magre-reach out yan, o kukontak yan. Pero nasa yun yan, gusto mo ibalik o hindi. Okay? Pero kung tatanungin, mas gusto ko kung i-downgrade mo na lang, tapos mas mag-focus ka na lang sa life mo, tapos mag-date na lang muna kayo ng ex mo sa mga moment na ikaw na yung may power dahil siya na yung nag-reach out sa iyo. Okay? Pero, yeah, yun nga yung point ko. Okay? So, kung, magagawa mo yung mga tama, mangyayari ang mga bagay na iyan. So, kung yung ex mo is sinisiraan ko kanino at biglang may isang kaibigan ninyo o kamag-anak mo o kakilala ninyo o nasa circle ninyo na nagkwento tungkol sa mga sinasabi ng ex mo, talikuran mo na lang. Sabi mo, wag na yan pag-usapan natin. Hindi ako interesado dyan. Kamusta pala yung Okay, ibahin mo na lang yung usapan, i-divert mo. Okay, wag mo na lang pakinggan. Okay, pero sa oras na marinig mo yung ganyan, o may malaman kang ganyan, just in case makulit ka, o kaya talagang nalaman mo sa hindi inaasahang pangyayari, okay, din ang ibig sabihin nun, hurting yung ex mo. Kasi affected pa din siya. Diba dapat naka-move on na siya? Siya nga nakipaghiwalay. Bakit sinisiraan ka pa niya? Diba? So, ibig sabihin, nasasaktan pa rin siya. O sabihin na nating hindi pa rin siya nakaka-move on fully o hindi pa siya talaga indifferent sa sitwasyon na mayroon kayo. Okay? So, ngayon, yan lang muna yung apat na o mga bagay na ma-share ko sa inyo tungkol sa tanong na ito sa akin ng karamihan, which is yung kung ano ba yung mga senyales ng mga senyales na yung ex nila o ang ex mo ay nasasaktan during ng breakup ninyo. Okay, again, sa moment na ito, ang dapat na tinututukan ninyo ay hindi itong mga bagay na ito. Okay? At lalo-lalo na kung hindi ito makakatulong sa inyo, sabi na nating weak ka pa ngayon o hindi mo alam kung paano i-handle itong mga bagay na ito dahil baka mamaya ma-obsess ka, alamin mo nang alamin yung mga tungkol dito, o sabihin na nating instead na nagmo-move on ka o ang focus mo is yung radio silence, ang gawin mo ay bigla mong alamin kung nangyayari ba ito, di ba? Itingnan mo bigla yung social media niya o biglang kontakin mo siya o kausapin mo yung mga friends ninyo, okay? So, kung bigla ka magiging ganyan, mas mabuti pa kung sabihin na nating, since napos mo na rin naman yung video, hindi ko na pwedeng sabihin na huwag mong panoorin. So, ang gusto ko na lang is, mas tutukan mo na lang yung self-improvement o yung radio silence o yung solution nga. Okay? Kasi, hindi makakatulong sa iyo kapag inalam mo lang ng inalam yung mga signs na ito kung ginagawa ba ito ng ex mo. Okay? Pero kung sakali lang na malaman mo nang hindi mo sinasadya, then ito yung mga bagay na iyon. Okay? And again, huwag kang mag-alala, lahat ng bagay ay matatapos din. Okay? Pero hindi ito magiging successful kung hindi mo tutulungan ang sarili mo. Pero huwag kang mag-alala, nandito lang ako. Good luck!